Welcome guys sa part 2 ng ating pag-uusap ni Paul Farol, Social Media Soup. So ito pag-usapan natin yung nalalapit na filing kasi ang pinag-uusapan sino ba ang magpapares-pares? Sino ba ang Oo. aatras? 'Di ba? Nainit na, Yan ang lapit na 2 weeks na lang. 2 weeks Oh, na lang, 'di ba? Parang 2 weeks na lang. parang Pasko na lang. Oo, yun na. Ito Yeah. ang gusto ko pag-usapan, Sir Paul. Kasi ito hindi ako masyadong ganun ka-familiar, pero medyo narinig ko, baka mas familiar ka. Meron daw nagpo-push na ang kunin na Vice President ni Isko Moreno ay si Grace Poe. So ano ba narinig niyo tungkol diyan? Baka meron kang nasagap diyan, Mars. Wala pa naman akong special information about it na hindi alam ng iba. Pero nga lumulutang nga, umiikot na yung idea na Isko Grace ang ilalargan nila sa 2022. Ang masasabi ko lang dyan, mukhang maganda. No, mukhang maganda kasi parang good vibes pareho eh. Diba? Parang mga match made in heaven ang dating. Dahil very pleasant silang tignan pareho and very pleasant ang backstory ng pareho. No? Yan ang masasabi ko. And sa akin, in terms of yung image ng candidacies nila, napakaganda. Parang napaka-good vibes. Yung dalawa. Kasi dumadami Oo. yung mga tarpaulin ni Grace, dumadami, yung ingay sa TV, social media, dumadami. So parang ako hindi ko din naisip nung una pero mukhang may posibilidad na gano'n, baka may nagpo-push nga. Tapos yung yung kalsada pa sa Roosevelt, 'di ba? FPJ Oo. Avenue. Parang yung timing Oo. Timing na timing. Tsaka yung interview niya kay Tony Tony Gonzaga, di ba? Gonzaga, oh. Sabi ko nga, ang observation ko dito, mas may kurot sa puso ang dating sa akin noon kasi doon sa interview kay BBM. Kasi may part dyan na sinabi niya na, alam ko naman ang binoto nyo si FPJ, hindi ako. Sino ba naman ako? Di ba? Kasi nga naman, siya, adopted siya. Hindi nga niya alam kung sino parents niya. And inaamin niya, parang talagang pinapakita niya na she took to heart yung sinabi sa kanya ng father niya si FPJ na humility. So she knows who she is. And alam niya na hindi siya artista. Alam niya na binoto siya just because of FPJ, no? And wala siyang illusions na ay, napakagaling ko kaya ako binoto, di ba? Dapat ako nandito. Wala siyang ganon. And paired with Isko na ganon rin, parang alam niya na nanggaling siya sa kahirapan and etong tinatamasan niyang success sa politics, privilege niya yun. Pag hindi siya nagtrabaho, baka mawala na lang sa kanya. Kumbaga, wala tayong nararamdaman na, talagang magaling ako, dapat nandito ako. Walang ganun sa kanila eh. So, kaya sa akin, parang, okay, in contrast to the other candidates who think that they deserve the seat, di ba? It's a breath of fresh air sa akin. Sample. Pag-usapan natin sir yung mga ibang mga pangalan pa at magbigay din tayo ng siguro gusto ko marinig konting prediction nyo kung anong tingin nyo ang magiging ending nito. Si Pacquiao, anong tingin nyo? Tutuloy ba o bababa o aatras? Ang sabi sa akin ng isang tiririt, di raw tutuloy si Pacquiao. Hindi tutuloy. Di raw tutuloy. Baka malabo rin for vice president, baka hindi na siya. Baka hindi na, baka mag-senador na lang uli, which is mas malaki chance na of course manalo as senador. Parang asama rin ang timing eh. Yung sinasabi kong parang it might be throwing good money after bad kasi nagkandasira na PDP laban. Natalo siya sa and eto, pag humirit pa siya, baka bingo siya sa talo nito. Oo. Ayun. So all of that for nothing, posible, no? Susunod si Lenny Robredo, anong tingin nyo? Tutuloy o atras? Lenny Robredo, marami siyang moves yata ngayon to promote but I don't think it's push Oo. Parang wala eh. Walang palo eh. Walang palo. So far nga eh. Oo. Hmm. Ayun. BBM.
BBM, tutuloy? Malakas! Ano? Ay, hindi atras. Hindi Atras, atras. tingin Not nyo, at tingin this nyo. stage. Sabi ko nga, oo, at this stage, talagang, ano na yan, pati pato, itatayanan yan. Tataya na. Di ba sabi nyo na Oo. 99%, di ba? Oo, ngayon ano na, 99.5? 99%. Oo, kung may Marcos Goldman na yung kung may Marcos Goldman, ngayon makikita na natin yung Marcos Gold. Oh, Lalabas nakataya na na yan. talaga, babaha na Lalabas na. talaga. Babahan na. Yun, makikita Oo. natin. Oh, ito. Pag bibigyan tayo ng tigi isang gold bar. Gold. Yung nuggets lang, nuggets. Maliit siguro. Nuggets. Charot lang. Galing Joke sa lang, guys. galing sa Taliano Reserve sa sa bangko Sa ba yun? Europe. Sa Switzerland. Switzerland. Sir, eto sir. Si Sarah, kasi ang daming issue eh. Tatakbo o aatras o ano bang basa dyan sa buong drama ngayon na nangyayari dyan sa kanilang mag-ama? May nakita akong video sa TikTok eh. Sabi niya, dun sa 700 na nag-organize for her, ibigay na raw yung suporta na yan sa kanyang ama na tatakbong Vice President. And at this point, let's take her word for it. No? Unless na meron tayo makitang panibagong announcement. No? I think that would Baka- only help BBM eh. BBM siguro yung iba kay Isko. So baka matulungan yung mga baka kaysa makabuti sa kanya yung ganyang baka tuluyang lumipat yung mga ibang supporters niya. Pero ikaw tingin mo may chance na talagang hindi tatakbo si Sara kasi hindi ko din talaga makita eh. Parang nakakasan na lahat eh. May chance Yun ang na nga umatras pa tapos rin. dami natin nakikita ang tarps, dami natin nakikita ang mga galaw nila, di ba? Oh, billboard. So, nothing is final until November. Yun ang naman Yun lang. sasabi ko. Pero as of now, baka may maniwala na. No? Mahirap rin naman i-keep secret sa 700 na malalaking grupo na support Sara. Na, kunyari, hindi ako tatakbo ha. Mahirap naman yun. So, yun. Unless, napaka-tight ng organization nila. Ito naman, Senator Bongo, tingin nyo, tutuloy? Aatras? O Atras yan. Assist. Atras. tingin mo, Atras Senator yan. Bongo? You would give way? Oo, kasi hindi pa naman ako kinakausap ng mga kaibigan natin dun sa office ni Senator Bongo. Malalaman ko yan for sure. At masasabi ko yan na kapag kung tatakbo talaga siya, masasabi ko na tatakbo siya. Kasi syempre, they're hoping na kung hindi tumuloy si Mayor Sara, na yung support malipat dito sa tatay tsaka kay Senator Bongo. Pero yun, we just have to wait and see kung ano yung mangyayari doon. No? Lastly, baka naman sabihin hindi natin pinapansin. Baka magalit sa atin si yung ating kaibigan. Si Senator Ping tsaka si Senator Tito Soto, anong masasabi mo sa kanila? Tutuloy? Atras? Mukhang magbabayad na naman ako ng stake nito eh. Ganito, ang sabi sa akin, hindi ako nagsabi nito. Ang sabi sa akin is, si Ping tsaka si Sen Tito ay vehicle lamang ng ibang administration bets for Senate. Kasi ang strategy nito is ma-dominate ng, kunyari, manalo ang admin bets natin for President, Vice President. Kailangan makuha rin nila ang Senado. Yun. So, kung ano ang plano nila, bakit kailangan nila makuha ang Senado, bakit nila gusto mahawakan ng Senado gaya ng paghawak nila sa Kongreso, maraming speculation dyan. Bakit kailangan ganun kalakas? Ano ang ipapasa nila na batas dito? So, I think, if kunyari manalo, kahawakan ng mga Duterte ang presidency, vice presidency, Senate and Congress, dyan natin makikita ang pag-change ng constitution na natin. Tingin niyo may posibility ng ganun? Magbabago niyan. And alingaw-ngaw pa, ito dahil sa Senate Blue Ribbon hearing, gano'n. Sabi nila, etong mga to, lahat moves to na with the backing of China. Ayun ang malaking issue, no? Hindi pa na masyado napag-uusapan, pero mukhang yan ang isang magiging malaking issue sa susunod na eleksyon. Kung sino ba yung mga kandidatong binabak ng China. Di ba sa Quezon City na nga nakita na natin si Ate Rose. Ayun, ano na ba nangyari diyan? Ano bang latest na update diyan? Kasi hindi ko na babalitaan.
Nung una akala ko nagtago si Ate Rose kasi hindi nga na-serve ng subpoena. Pero apparently sumulat naman itong mga abogado ni Ate Rose Nonalin teka muna, Supina saan? Supina saan? subpoena sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinapapunta siya doon. And teka, yung pangalan ng law office na sumulat kay Senator Gordon, hinahanap ko lang. So she is connected doon sa buong issue na yon for her to be called. Yung isang personality doon, 'di ba, si Michael Yang. Yung isang personality is Alan Lin o Shin Lao Liobeng, parang ganon. Si Shin Lao Beng and si Ate Rose are officers of Pharmally and several other corporations na associated so kasama to Michael Yang. yung pangalan ni Ate Rose nandun talaga sa Pharmally. Ay, so issue. And pinapatawag siya to siguro pagbabangkain yung mga statements nila ni Michael Yang and the other officers were called to the Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, yun. And ang inaasahan siguro ni Gordon mas patitrip up nila tong si Pero si Ate Rose, kumuha na ng napakagaling na abogado from BGC, yung Sigyon Reyna Law Offices yata to. Mabigate, hindi ba? Okay. So, biruin mo yung mga abogado, Raymond Fortune, Sigyon Reyna. Ibig sabihin, they're lawyering up. They're really trying to keep the Senate Blue Ribbon Committee from unearthing a lot of details dito sa transactions. Pero tingin nyo, tutuloy pa kaya siya sa pagtakbo sa Quezon City? Baka hindi na magandang tumakbo kung gano'n. Pati nga yung Malayang Quezon City nadadamay kasi nung lumitaw yung Malayang Quezon City, nakasama si Mike Defensor, Onyx Sologo, Winnie Castello, nandun na yung pangalan ni Ate Rose. Magkasabay sila lumabas. So, iniisip ng mga tao, itong Malayang Quezon City ay pinondohan nila Michael Yang, nila Ate Rose. Na yung pera ay galing sa, hindi natin alam kung saan galing. So, merong mga ganong chismis, o merong mga ganong lumalabas na balita. May ganong usapan sa District 5. So, bigla na lang nagpakilala yung Ate Rose. Tapos sabi, negosyate, hindi naman pinapakilala kung anong negosyo. Okay, so malalim pala yan. Sige, pag-usapan natin yan minsan na mas mahaba. Oo, matindi yan. Thank you very much, Sir Paul. Yun yung mga prediction. Usap pa tayo ulit bago mag-filing kasi lalo sige. Mga ngalap pa tayo ng sa ibang mga parlor. Sige, mga Mars. So, thank you very much, Sir Paul. Salamat sa pagsama. Bye-bye. Okay. Bye-bye.